Nagsisimula ang pelikula kay Evan Shaw. Nasa flight siya papuntang New York. Habang nasa biyahe, naisip niya ang oras na nagpasya siyang maging hitman para sa kanyang boss, isang ahente ng CIA na nagngangalang Kevin Angler. Nang matanggap niya ang kanyang unang misyon, binigyan siya ni Kevin ng isang aklat na may matalinong pangungusap tungkol sa lohikal at hindi makatwiran na mga tao. Sinabi niya kay Evan na ang misyon na ito ay hindi pwedeng ipagpaliban, at si Evan ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan, inilagay ang kanyang buhay sa panganib para sa kanyang boss. Nang makarating si Evan sa New York na may pekeng ID, naroon ang mga tauhan ni Kevin upang salubungin siya. Bago niya magawa ang kanyang trabaho, kailangan niyang kunin ang code na nakatago sa isang pahayagan. Sa sandaling makuha niya ito, nalaman niya kung saan mahahanap ang malitin na naglalaman ng mahahalagang bagay tungkol sa kanyang target. Bit-bit ang malita, pumunta si Evan sa kanyang hotel room para ihanda ang lahat para sa kanyang plano. Matapos maingat na alamin kung saan gagawin ang trabaho, pumili siya ng isang lugar sa itaas ng crane sa container terminal, isang magandang lugar upang bantayan ang kanyang target at isakatuparan ang plano mula sa malayo. Sa loob ng maraming taon, talagang malungkot si Evan, at inilihim lang niya ang kanyang kalungkutan. Dati niyang pinangarap na makakasama niya si Monica, ang babaeng mahalaga sa kanya. Pero ilang taon na ang lumipas mula nang mamatay si Monica, at talagang hindi pa rin niya ito malilimutan, na nag-iiwan ng sugat na hindi naghihilom. Nang gabing iyon, oras na para gawin ang kanyang misyon. Maingat siyang bumalik sa container terminal na kanina pa niya tinitingnan. Walang pag-aaksaya ng oras, pinabagsak niya ang dalawang gwardya na nagbabantay sa crane. Umakyat si Evan sa crane at sinimulang ihanda ang kanyang sniper rifle. Pagkatapos ay pinanood niya ang kanyang target, isang lalaki na kababalik lang sa gusali ng kanyang opisina. Pinatumba ni Evan ang tatlong gwardya sa rooftop sa pamamagitan ng pagbaril sa kanila ng tahimik. Nang matiyak niyang wala ng bantay sa labas, tumungo siya sa gusali at hindi nagaksaya ng oras na alisin ang kanyang target. Walang pagdadalawang isip na binaril ni Evan ang lalaki. Nang matapos si Evan sa kanyang trabaho, bumalik siya sa hotel para magpahangin. Sinunog niya ang anumang mga papeles tungkol sa kanyang marka at ang kanyang huwad na pasaporte bago tumungo sa kanyang susunod na pupuntahan. Sa Rome, Italy, pumasok si Evan sa bansa gamit ang kanyang bagong pekeng ID at pumunta siya sa isang hotel. Pagdating niya doon, nakatanggap siya ng isang dyaryo na may mga bagong pahiwatig mula sa kanyang boss tulad noong nakaraan. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang malitin na may mga armas at ang larawan ng susunod na target. Pagkatapos suriin ang malita, naglagay siya ng ilang gamit sa safe ng hotel at lumabas para kumain. Pero pagbalik niya, wala nang laman ang safe. Tapos may babaeng nagpakita na may dalang baril. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Casey at alam niya ang lahat tungkol sa misyon ni Evan at sa organisasyong pinagtatrabahuhan niya. Ngunit mabilis na nakontrol ni Evan ang sitwasyon at itinali siya. Sinabi ni Casey na siya ay isang espiya na nag-iimbestiga sa isang makulimlim na grupo na inakala ng lahat na bahagi ng CIA, ngunit lumalabas na sila ay wala na sa ahensya ng gobyerno sa loob ng maraming taon. Ibinunyag din niya ang nalalaman niya tungkol kay Kevin Angler, na nagsasabi na si Kevin ay wala ng koneksyon sa CIA. Labis na napaisip si Evan sa balitang ito. Dinala ni Casey ang mga file upang patunayan ang kanyang punto, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Evan hanggang sa binanggit niya ang pangalan ni Monica. Si Monica ay isang babae na laging nakikita ni Evan sa kanyang mga guni-guni, at lumalabas na dati niyang katrabaho si Casey sa MI6. Matapos marinig iyon, hindi na nagawa ni Evan na tapusin siya. Pagkatapos ay pumunta si Evan sa computer ng hotel upang hukayin ang file ni Casey, at ang nahanap niya ay nakakagulat. Lumalabas na wala ng koneksyon si Kevin sa CIA 10 taon na ang nakakaraan. Naalala ni Evan ang huling pagkakataon na nagkita sila ni Kevin, at nang sabihin niya ang tungkol sa kanyang mga planong magretiro at ang kanyang relasyon kay Monica. Ganap na sumang-ayon si Kevin dito, kaya hindi makapaniwala si Evan. Kung matagal nang wala si Kevin sa CIA, sino ba ang tumatawag? Bumalik si Evan sa kwarto at pinalaya si Casey. Pinilit ni Casey na mag-isa sa kasong ito at nakipag-ugnayan siya kay Evan para sa tulong. Ibinunyag niya ang kanyang planong lumipad patungong Malta kinaumagahan sa ganap na 10 AM upang maghukay pa ng mas malalim para sa katotohanan. Nakiusap si Casey kay Evan na huwag sundin ang utos ng isang misteryosong tao na ipagpatuloy ang pagpatay dahil hindi iyon si Kevin.
Noong gabing iyon, pareho silang pumasok sa magkaibang kwarto, ngunit hindi maalis sa isip ni Evan ang tanong. Paanong hindi niya malalaman ang tungkol sa pagkamatay at pag-alis ni Kevin sa CIA kung alam niya ang tungkol kay Monica? Aksidente lang ba talaga ang nangyari? Ang tanong na ito ang nagtulak kay Evan sa isang desisyon, mananatili siya bilang isang hitman o sa wakas ay harapin ang katotohanan kay Casey. Kinabukasan, nagpa siya si Evan na makipagtulungan kay Casey, ngunit nilinaw niya na kailangan nilang gawin ito sa kanyang paraan. Ang kanyang nangungunang panuntunan ay iwanan ang lahat ng kanilang mga gamit upang hindi sila mag-iwan ng anumang mga pahiwatig. Si Casey, medyo nagulat, ay nagsabi na hindi iyon problema. Si Leona, ang miyembro ng organisasyon na siyang palaging nagbibigay ng impormasyon kay Evan, ay nag-utos sa kanya na umalis sa Roma nang hindi nalalaman ni Casey. Ipinaalam ni Leona sa kanyang boss na si Evan ay parang hindi na sumusunod sa kanila. Sinigurado rin niyang hindi malalaman ni Evan ang tracker na inilagay sa kanyang katawan. Nang marinig ng kanyang boss ang impormasyon, sinabihan siya nito na maglagay ng lihim na ad sa pinakamalaking pahayagan sa Malta na may nakatagong mensahe para kay Evan. Nang makarating sina Evan at Casey sa Malta, sinabi ni Casey sa kanya kung paano niya nalaman kung nasaan si Evan. Binanggit niya na ang organisasyong pinagtatrabahuan niya ay may mga opisina sa buong mundo. Bagamat karamihan sa mga ito ay hindi na ginagamit, may isang opisina sa Malta na dati ay aktibo ngunit ngayon ay hindi na ginagamit. Nang makarating sila sa daungan, kailangan ni Casey na gumamit ng banyo, kaya tinanong niya si Evan kung maaari siyang pumunta. Pagkatapos noon, biglang tumunog ang isang payphone malapit kay Evan. Maingat na sumagot si Evan, at tinanong siya sa tumatawag na kung bakit hindi niya ginawa ang kanyang misyon sa Roma at bakit siya pumunta sa Malta. Sinabi ni Evan sa tumatawag na nagbago ang lahat pagkatapos niyang malaman na namatay si Kevin. Nanatiling misteryoso ang tumatawag at sinabihan lang si Evan na bumalik sa Roma at tapusin ang misyon. Binalaan din ng tumatawag si Evan, sinabing siya ang susunod na target kung hindi siya sumunod. Walang pakialam si Evan, pero seryoso ang banta sa kanya. Isang grupo ng mga gunmen na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Butler ang inutusang hulihin o patayin si Evan. Nahanap nila ang kanyang kinaroroonan gamit ang isang secret tracker signal sa katawan ni Evan. Sa wakas ay nakarating sina Evan at Casey sa lumang office building kung saan nagtatrabaho si Kevin. Ito ay isang lugar na puno ng mga alaala at sikreto. Alam na alam ni Evan ang lokasyon at tila komportable siya, ngunit hindi niya alam na sa ibaba ay handa nang pumasok ang isang grupo ng mga armadong mersenaryo na pinamumunuan ni Butler. Nang makarating siya sa lumang meeting room, naalala niya ang mga bagay mula sa nakaraan. Tumingin siya sa ilalim ng isang lumang upuan at nakakita ng isang lihim na kaset, ngunit bago niya ito matingnan, narinig niya ang pagbukas ng mga pinto ng elevator sa di kalayuan at naging alerto siya. Mabilis na pumunta si Evan sa elevator at pinatulog ang isa sa mga tauhan ni Butler, na naging dahilan ng mabilis na pag-react ng iba pang mga mersenaryo. Pagkatapos ay nagutos si Butler ng pag-atake sa pinakamataas na palapag. Nagmamadaling dinala ni Evan si Casey sa bubong ng gusali para maligaw ang mga taong humahabol sa kanila. Ginamit niya ang GPS dead zone sa gusali para mahirapan si Butler na sundan sila. Tumalon sila mula sa isang gusali patungo sa susunod upang patuloy na tumakas na ginagawa itong nakakalito na subaybayan sila. Ngunit hindi sumuko si Butler at ang kanyang mga tauhan. Hinabol nila sila, nagpaputok ng baril sa mga lansangan at tinatakot ang mga tao. Dinala ni Evan si Casey sa isang lumang cathedral. Sa loob, nakakita sila ng isang silid na may signal jammer, dahilan para hindi sila masubaybayan ng mga mersenaryo at pinilit silang bumalik para ayusin ang kanilang tracking device. Nang makita ang pagkakataong ito, lumabas sina Evan at Casey sa kabilang panig ng cathedral. Kinuha ni Evan ang isang kotse na may cassette player, at nagmaneho sila patungo sa MI6 safe house sa Malta. Pagdating nila roon, tiningnan ni Evan ang lugar para sa kanilang kaligtasan bago binuksan ang isang cassette tape na nakita nila sa opisina ni Kevin. Sa tape, narinig nila ang pag-uusap ni Kevin at ng lalaking nagngangalang Sean. Inakusahan ni Sean si Kevin na lumayo at umalis sa CIA. Samantala, nagsaliksik si Casey sa computer ng safe house para malaman pa ang tungkol kay Kevin. Natuklasan niya ang ilang hindi kapani-paniwalang bagay. Lumalabas na si Kevin ay walang pamilya, ang estado lang ang umayos sa kanyang libing, at ibinenta ang lahat ng kanyang mga gamit.
Naisip ni Casey na si Sean ang kanilang dapat hanapin para sa paghahanap ng higit pang impormasyon tungkol kay Kevin. Siya lang ang susi sa sikretong itinatago ni Kevin. Kinabukasan, nalaman ni Evan na kaunti na lang ang bala ng kanyang baril, kaya gumawa siya ng isang pansamantalang bomba. Pagkatapos ay pumunta siya sa isang kafe, nakakita ng isang pahayagan, at nakakita ng isang lihim na mensahe sa mga ad na nagsasabi sa kanya na makipag-ugnayan sa isang tao. Nang tumawag siya, pinagbantaan siya ng tao. Sinabi nila na mayroon siyang huling pagkakataon na bumalik sa Roma at tapusin ang kanyang trabaho, kung hindi, siya ay nasa malaking problema. Pero alam na ni Evan na bumagsak na ang grupong dati niyang pinagtatrabahuhan, kaya nanindigan siya at tumanggi na ipagpatuloy ang misyon. Sinabi rin ng tao na ang babaeng kasama niya ay hindi ang inakala niyang siya at nagbanta na papatayin silang dalawa kapag hindi nila ginawa ang sinabi sa kanila. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating si Butler at ang kanyang mga tauhan sa kafe, pinaulanan si Evan ng mga bala. Kinuha ni Evan ang isa sa kanilang mga sasakyan at sinagasaan sila habang hinahabol siya ng mga mersenaryo sa masikip na eskinita. Gumawa siya ng matalinong hakbang sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng isang truck at pagmamaneho sa kabilang direksyon, ngunit may tracker ang kotse, kaya mabilis nila siyang nahanap. Upang makagawa ng malinis na pagtakas, tumalon si Evan sa labas ng kotse bago ito bumagsak sa bangin at sumabog. Saglit na tumigil ang mga mersenaryo dahil sa pagsabog ngunit hindi nagtagal ay nalaman nilang wala si Evan sa kotse at nagsimulang maghanap sa lugar. Bumalik si Evan sa safe house at sinabihan si Casey na kumilos kaagad. Sa kasamaang palad, nandoon na si Butler at ang kanyang mga tauhan at napapalibutan na ang lugar. Madali silang nilabanan nina Evan at Casey, ngunit pagkatapos ay naglabas ng machine gun si Butler at pinaulanan ng bala ang lugar. Inilunsad ni Evan ang kanyang ginawang bomba at nagdulot ito ng malaking pagsabog na ikinamatay ng ilan sa mga mersenaryo na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas sa likuran. Kinuha nila ang isang kotse at umalis. Habang papalayo sila, nagsimulang magduda si Evan kay Casey. Naramdaman niya na may hindi tama sa safe house ng MI6 dahil walang mga armas o ruta ng pagtakas doon. Paulit-ulit niyang hinihiling kay Casey na maging tapat, at sa wakas, inamin ni Casey na dati siyang nagtatrabaho sa MI6 at talagang siya ang biological na anak ni Evan. Hindi ito pinaniwalaan ni Evan noong una, ngunit pinatunayan ito ni Casey sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang birthmark at paglalarawan kay Monica ng detalyado. Maya-maya ay ibinigay ni Casey ang diary ni Monica kay Evan. Ipinakita nito na sinubukan ni Monica na makipag-ugnayan kay Evan noong buntis ito, ngunit palaging busy si Evan sa trabaho. Makalipas ang ilang taon, bumalik si Evan sa London, umaasang ayusin ang mga bagay kay Monica at iwanan ang kanyang buhay bilang hitman. Pero pagdating niya doon, nalaman niyang namatay si Monica sa isang aksidente sa sasakyan ilang oras lang ang nakalipas. Ang pagbabahagi ng kwentong ito ay nagpalapit kina Evan at Casey. Maya-maya, pagkatapos nilang makahanap ng komportabling lugar para makapagpahinga, tinitingnan ni Evan ang isang notebook na puno ng mga secret code. Nasa notebook ang lahat ng mga nakatagong mensahe at isang listahan ng mga taong inalis niya noong nakaraan. Naintriga si Casey dito, at ipinakita sa kanya ni Evan kung paano basahin ang mga code. Buong gabi siyang nagpuyat at sinusubukang basahin ang code at kalaunan ay may napansin siyang kakaiba. Dati inaalis ni Evan ang mga terorista at big-time na kriminal, ngunit nang bumagsak ang kanyang organisasyon, sinimulan niyang alisin ang mga siyentipiko, CEO, at politiko ng walang maliwanag na dahilan. Naisip ni na Evan at Casey na dapat silang maghukay ng higit pang impormasyon. Pinuntahan nila ang library at nakakita sila ng isang newspaper tungkol kay Sean. Si Sean pala ay isang militar na may mataas na posisyon sa Malta. Napagtanto ni Evan na gusto ni Kevin na alisin si Sean, ngunit nalaman ito ni Sean. Naisip nila na malamang na may koneksyon si Kevin kay Sean at ginamit si Evan para ayusin ang kanilang gulo. Ngunit nang umalis si Kevin sa CIA, may ibang pumalit sa kanilang operasyon. Natuklasan din ni Evan ang kakaibang artikulo tungkol sa pagkamatay ni Kevin na may nakakatakot na mga tula. Napagtanto ni Evan na ang tula ay talagang isang lihim na code na tumuturo kay Antonio na nagpatakbo ng pinakamalaking grupo ng fundraiser sa Malta. Matapos ang paghuhukay ng mas malalim, nalaman nila na ang grupo ni Antonio ay kumita ng toneladang pera mula sa mga pagtaas at pagbaba ng stock market na nangyari nang isara ang organisasyon ni Evan.
Naisip ni Casey na baka ginamit ni Antonio si Evan para mawala ang mga karibal niya sa negosyo. Nagpasya sina Evan at Casey na dumaan sa opisina ni Antonio, at doon nila nakita si Leona, na naging assistant ni Antonio. Pagkatapos ay dinala sila upang makilala si Antonio. Nang magkita sila, inamin ni Antonio na siya ang namamahala sa murder network. Sinabi niya na ang lahat ng mga misyon ni Evan ay nakatulong sa kanyang grupo na sakupin ang mundo. Nag-alok pa siya kay Evan ng mas maraming pera para patuloy siyang magtrabaho. Nagkunwaring sumang-ayon si Evan, at sa gayon ay nakuha niya ang isang bagong misyon mula kay Antonio na alisin ang isang tao. Binigyan siya ng lokasyon at speedboat para sa susunod nilang trabaho. Nang makarating sina Evan at Casey sa kanilang pupuntahan, pinapasok sila ng mga gwardya. Laking gulat nila nang makitang buhay na buhay si Kevin, na inakala nilang patay na. Nawala ng kontrol si Evan at sinuntok ng malakas si Kevin, pero nanatiling kalmado si Kevin. Nang maglaon, pinabulaanan ni Kevin ang katotohanan na si Antonio ay talagang kaibigan niya mula sa nakaraan at napunta siya sa katotohanan na pinapapatay siya ni Antonio. Nanatiling kalmado si Kevin at maayos na nagtanong kung pinutol na ni Evan ang deal kay Antonio. Pagkatapos ay pinaalam niya kay Evan na malapit na silang atakihin ng mga goons ni Antonio. Kasabay nito, si Casey, na laging nag-aalala kay Kevin, ay nagsimulang mag-isip na may higit pang nangyayari. Naalala niya na namatay ang ina ni Kevin sa oras na nagpaplanong magretiro si Evan. Lalo siyang naging kumbinsido na may kinalaman si Kevin sa pagkamatay ng kanyang ina, ang lahat ay upang mapanatili ang pagtatrabaho ni Evan sa kanya. Ang tensyon ay umabot sa punto nito nang si Evan, na puno ng pagdududa at galit, ay sumugod sa likod ni Kevin na may dalang baril, handang alisin siya. Pero bago pa man siya makagawa ng anuman ay biglang may tumunog ng putok ng baril mula sa labas. Ang mga tauhan ni Antonio ay nagpakita, at pumasok sila sa loob ng gusali. Handa na si Kevin para dito, kaya dinala niya sina Evan at Casey sa basement para sa kaligtasan. Kumuha ng baril si Evan para labanan ang mga masasamang tao, at nagawa ni Casey na pabagsakin ang isa sa kanila. Samantala, ang mga tauhan ni Butler ay sumilip sa basement mula sa ibang direksyon habang si Antonio ay tumingin sa ibaba. Lumaban si Evan sa pamamagitan ng pagpatay sa kuryente at pagbigay ng sorpresang pag-atake laban sa kalaban, ngunit sila ay masyadong malakas. Lalong lumala ang mga bagay nang magpakita si Butler na may dalang RPG at nagdulot ng napakalaking pagsabog na iniwan si Kevin na nasugatan ng husto. Sa kabila ng kanyang mga pinsala, nakiusap si Kevin kay Evan na pakinggan siya, ngunit si Evan ay napuno ng galit at iniwan siya kasama si Casey. Pumunta sila sa kusina at naghanap ng paraan para makatakas. Sinabihan ni Evan si Casey na mauna habang ginugulo niya ang mga kalaban. Ayaw niyang iwan si Evan ngunit sa huli ay pumayag din siya. Bitbit ang isang rifle, hinarap ni Evan ang mga kalaban sa isang masikip na pasilyo upang makalayo si Casey. Ngunit patuloy silang hinahabol ng kalaban. Upang makakuha ng ilang oras, naghagis si Casey ng granada, na nagpabagal sa mga masasamang tao. Bumangga sila sa isang buong grupo ng mga kalaban ngunit nagawa nilang pabagsakin ang mga ito. Kahit natamaan si Evan, pinoprotektahan pa rin niya si Casey gamit ang kanyang buong lakas. Nang sinubukan ni Butler na gumawa ng isang huling hakbang, kinuha ni Casey ang isang granada mula sa isa sa mga kalaban at inihagis ito, na naging dahilan ng pagkamatay ni Butler. Pagkatapos ng malaking laban, sa wakas, dumating ang mga pulis. Sa kabutihang palad, sina Evan at Casey ay nakatakas sa lugar. Makalipas ang ilang araw, pumunta si Evan sa libingan ni Monica. Nangako siyang laging puprotektahan si Casey at nagpas siyang umalis sa marahas na buhay. Ngunit bago niya opisyal na iwan ang kanyang pagiging hitman, inayos niya ang isang huling issue upang matiyak na hindi na sila guguluhin ni Antonio. Pumunta si Evan sa kanyang lugar at inalis si Antonio, tinitiyak na sa wakas ay magkakaroon na sila ng masayang buhay na lagi nilang pinag-uusapan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.